Sa ating sumbong at aksyon, nasa studio po natin si Roxanne De La Rosa, isa po siyang online seller. Hingi siya ng tulong na makausap ang kanyang mister na nagpalaya sa kanya at nakipaghiwalay dahil lang daw po sa nabasang wrong scent. Ma'am Roxanne De La Rosa, magandang hapon po. So may nag-order sa iyo, Apo. tapos na wrong scent. Apo. Ano po yung wrong scent doon? Anong sinabi doon? Ano daw po, me, bahay na ako. Yun lang. Me as in mami, M-Y. M-H-I-E, hindi ko. Siya po kasi nakabase. Eh bakit nga kasi nagpadala ng gano'n yung Hindi ko din po alam kasi kumakain po kami ng gabi nun. kinumpranta naman ni Sir? Sabi niya po, tinawagan niya daw po. Anong sabi naman daw ng lalaki? Wala naman daw po Lalaki sinabi yun. sa kanya. Sabi niya po, nakausap niya daw po. Si Mr. Arnold Andrew De La Rosa, nasa telepono. Sir Arnold, magandang hapon po. Sir, Sir, andito po si Mrs. at gusto niya po makipag-ayos sa inyo. Eh dahil lang daw po doon sa wrong scent ng kliyente niya sa online na nagsabi, me, house na me. Nagalit na ho agad kayo, pinalayas niyo siya. maganda po niyan. Tawagan na lang natin yung number. Malaman natin kung sino talaga yung at kung ano man, hihiwalayin ko na ko yung babae. Marami ng record sa akin yun ng paglalaki. Tinawagan ko yung number, Ah, lalaki sumagot. ano sabi po ng lalaki? Hindi siya nagpakilala. Ako nagpakilala kong asawa. Ano sabi niya po? Nung sinabi kong ako yung asawa, binaba niya. Pero nung umpisa, yung bungad niyo pa pagtawag sa kanya, ano pong pakilala niyo yung una? Asawa? Asawa na agad. Aha. Hello, sino to? Ako yung asawa ni Roxanne. Sabi, binabaan niya na agad. Maganda ho niyan, makita natin yung totoong lalaki na yon at mahihirapan niyo ho yung magsinungaling sa harapan ninyo. Kung sino man yung Maria na lalaki ang pangalan. Maria po yung pangalan sa cellphone niya. Nakasave ho yun, hindi ho yun wrong number. Huwag kayong maniniwala. Nakasave tapos ang pangalan is babae. Nung tinawagan niyo, lalaking sumagot. Lalaki ho. Alam ko naman ho na meron. Pinagtatagaan ko na lang ho yan para sa bata. Buti hindi naging baby ko, house na me. Yummy, yummy baby ko. Yummy baby ko, house na me. Where na you? Actually, pangalawa na ho yan eh. Nung una ho, naghiwalay na kami sa Dubai. OFW kayo dati, sir? Parehas po Parehas kami. po. Opo. Ba't kayo naghiwalay sa Dubai, sir? May nagganyan din po sa kanya na dito na ako house naman. Paano naman ho magro-wrong sense sa Dubai na puro naman ibang lahi ang nandun? Tagalog yung text. wrong sense na naman daw. So, Di ho ba sorry. Nga, Tagalog, nag-online seller ka rin sa Dubai. Hindi po. Okay, sino yung na-wrong set na Tagalog? Ewan ko po sa kanya. Nakita ni sir Ewan ko sa kanya. Doon na naman, para naman maging fair kami dito kay sir. Nakalagay doon sa cellphone mo, nakasave, Maria. Apo. So, babae dapat. Opo. Nung tawagan ni sir, kasi yun na wrong send ka mo Apo. Nung tawagan ni sir, sumagot lalaki. Sabi ni sir, mister niya ito, sino ka? Pak! Sabay patay. Yun po yung sabi niya. Okay. Tapos kinabukasan po, nag-text po yun sa akin. Tapos pinabasa ko sa kanya, ayaw niya na makipag-usap. Ay, syempre ma'am, kinabukasan pa. Marami na nangyari, syempre. Kinabukasan mo pinakita yung text ng kung sino man yung Galing lalaki ka yun. mandilog. Kapal na mukha mo. Pag alis niya po, noon, hindi na ako mawak ng cellphone. Binigay ko po sa panganay ko yung cellphone ko. Wala po akong hinawakang cellphone. Kahit tanungin niyo po yung mga anak ko. Hindi, kaya naman, pakisagot lang. Nakalagay sa save sa inyong cellphone, Mary. Opo. Sino po si Mary? Yun po yung umorder sa akin noon. First time ko pa lang po siya na Okay, Maria. Opo. Babae siya. Opo. Bakit lalaki ang sumagot? Ang sabi niya po noon sa text, nung nag-text siya ng kinabukasan, asawa niya daw po yung may hawak ng cellphone niya. Ma'am, madali lang. Sandali, sir. Excuse me, sir. Tutulungan kita dito, Sir Arnold. Kinabukasan, nakausap yung Maria. Opo. Ang sabi ni Maria, asawa ko yon ang nakasagot. Sabi niya, Mari, ano yung sinasabi ng asawa ko? May tumawag daw na lalaki, ganto-ganto, nagagalit. Si sir ang kinausap po kayo? Sa akin po nag-text. Hindi. Dapat kay sir. Tapos lumutang si babae. Ayun nga po yung sabi ko po sa kanya, pakisagot na lang yung tawag ng asawa ko para matapos na. Tas yun po, sabi niya, wag niyo kami isali sa gulo niyo. Yun, ganun lang po. Tas noon, hindi ko na siya makontak. Bakit hindi niyo po pinaharap si... Hindi naman po siya, umalis na po siya ng Hindi, si Maria, kinabukasan. ba't hindi niyo po pinatawag? Pinapunta sa bahay o nagkita kayo sa isang lugar o pinakita niyo po yung picture niya, pinakita niyo po yung mga transaksyon niyo sa kanya. Kasi kung customer niyo yan, dapat may mga transaksyon kayo. Nag-meet Maria, up lang po, isang beses pa lang po. wala kayong transaksyon. Yun ba Kasi siyempre sabi mo, customer mo. Siyempre pag customer ka, may mga transaksyon. Ano po yung mga transaksyon nangyari sa inyo bago po yung house na me? Wala pa po. Yun lang po. Yung unang-unang meet up pa lang po namin. Magdududa nga kahit sino, ma'am. Kasi kung customer mo talaga yan, may nangyaring transaksyon. Diba? Nakapagbenta ka na sa kanya, papakita ka ng ebidensya na ito yung transaksyon namin, ito yung nabenta ko sa kanya, ito pa yung resibo, ito pa yung nilagay niya sa account ko. Yung mga ganun ba? Pero Alam kung sabi mo, niya po yun na kumuha ako ng pera noon sa Palawan. Alam niya po yun. nagaling kay Maria. Opo, alam niya po yun. Nagpaalam ako sa asawa ko noon. Sabi ko may kukunin akong pera sa Palawan. Sabi ko bayad sa akin. Bayad nino. Noon po, ni Maria. Sinabi mo? Opo. Ayun pala, Alam niya po yun. sir, tumawag daw si babae at sinabi niya, Mr. ko yung nakasagot. Isa yon. Pasensya na. Something like that. And then after that, gusto magpaliwanag daw nung babae, pero umalis ka na. Tapos, pangatlo,
correct me if I'm wrong, alam mo naman daw na may transaksyon siya dito kay Maria at meron siyang kukunin pera sa isang pera padala center. Kung meron man hong pera, walang resibo. Paano mo makikita yung resibo? Eh, nakuha ko na nga, di ba? Ginastos na nga natin. Ano ba, gusto mo manghingi ako Convicted ka ng na manghingi eh. sa nanay mo? Kumbaga, ikaw na yung ikaw na yung kriminal sa usapan eh. Pag gumawa ka pa ng isang nakakakinala. Sir, sandali meron ka talaga. sir, ganito na sir. Una, bukod dun sa mga wrong send, meron pa ho ba kayong mga ebidensya tulad halimbawa ng mga exchange of messages na I love you, ingat ka dyan, kumain ka na, yung mga ganon? Or, meron ba kayong mga litrato na si Mrs. may kaakbay na lalaki, may kahalikan na lalaki? Pero yung tatay nung panganay niya, dumadalaw yan nung naghiwalay kami. Lagi nandyan yan sa bahay nila. Na sinasabi nila hindi. Nasasaktan pa nga ako. So meron po siyang anak sa una. Sa una po. Sa una, na ako po ang nagpapaaral. Yung tatay pupunta sa bahay. Yung tatay niyan, pupunta sa bahay. Nagiinom pa nga sila eh. Eh yan, pag umiinom yan, hindi niya na alam yung nangyayari. Ah. Bukaka na lang yan. So, nagpaalam mo ba siya sa inyo? Nagsabi siya na dumadalaw yung tatay para dalawin yung hindi anak? ko nagsasabi. Hindi po. Nung time po na Nagsabi yun, lang hiwalay yung po bumalik. kami. Siya may kalib-in nun sa Rizal. Sinadya pa sa akin yung picture ng babae. Ilan bang anak nyo? Isa po. Ilang taon? 7. Kawawa naman yung bata. Sinabihan niya pa yun, sir, sa harapan nun. Sabi niya, huwag kayong aalis dito hanggat wala yung truck. Unang-una, ma'am, dun sa pagpapalayas, wrong move, Sir Arnold. Hindi mo siya pwedeng palayasin kahit na yung bahay na yun ay pagmaari mo, kahit na yung bahay na yun ay binili mo, the fact na kayo po ay kasal, conjugal Hindi po, property po yun. sa nanay ko po nakasulat yung pinapalayas na po Hindi kami po. gawa niya. Nadamay po ako. Nasa akin po yung deed of sale nun. Sa aming dalawa nakapangalan yun. Ganun ang gusto niya mangyari. Yung deed of Ipa-waiver sale yun. po niya. Ipalipat sa pangalan ng nanay ang niya. nanay ko po ang gumastos. Ngayon, nung nakapirma na kami, kinabukasan ko nahuli. Pina-pull out ko po dahil hindi pa naman notarized. Kahit ipakita niya po sa iyo ngayon yan, yung papel na pinirmahan, hindi pa po notaryado yan. Nasa amin po yung notaryado. Pati yung check-in na nakasulat sa may-ari, sa nanay ko. Nanay mo may-ari ng bahay tapos i-deed of sale sana sa inyo. Opo. Kasi nga, okay na po kami. Sana. Okay, Ganyan pagkatapos, nga po ang ginawa niya. Binawi na po, pinapalayas na kami. Pati ako, wala na rin ng bahay. Nakikita na lang ako sa kuya ko, tsaka sa nanay ko muna. okay. So, babalik na lang po ako ng Dubai. So hindi po Ganyan, natuloy yung ano. pirmahan, yung transaksyon na maisalin po sa pangalan ninyong dalawa yung bahay. Natuloy po. Natuloy? Yung Ano sa pirmahan inyo po tuloy? natuloy, pero pinapull Andyan po out sa ko akin po. yung deed of sale. Hindi na pwede. Tawag tayo ng abogado. Kuha ko pagkakalam ko, the fact na napirmahan na at nandyan yung deed of sale, papasok na yun sa conjugal property, kung tawagin. Oh, meron na palang deed of absolute sale ng property. Ma'am, i-ono ng korte to. Oh. Pero hindi pa notarized pala. Hindi pa po. Ay, hindi notarized. Sa titulo. Sa resibo po, siya po yung nakapangalan. Sa titulo po. Wala pa po yung titulo kasi nilalakad pa lang po. Nung pinirmahan namin yan, kakabayad pa lang po namin para sa transfer of title. Nakabayad na kayo ng transfer of title. Opo, ito po. Yun, nung pagbayad nyo sa transfer of title, hindi ka pa pinapalayas. Hindi pa po. Saan kayo nagbayad ng transfer of title? Sa office po mismo. Sa office noong? Yan pong developer. Okay. Pero yung title hindi pa na-transfer. Hindi pa po. Attorney Paul Castillo, FEU Law Professor. Attorney Suki. Good afternoon, Rafi, at sa lahat ng... Alam mo, attorney, sabi nung mga netizen, one day raw sana makita ka nila dito live. Gusto raw nila makita ikaw. Sabi nila, gusto namin makita ang gwapong attorney. Yun. Kasi boses lang daw palagi kinapakinggan. Sure. Minsan, sir, yayain ko dito live. Anyway, ito po, meron ditong deed of absolute sale ng Okay. property. Ay binili yung property ng mother, nilalaki, para sa mag-asawa. Mhm. Okay. Nagkaroon na po ng deed of absolute sale, pero hindi pa ho notarized. And Okay. then, however, nakapagbayad na po sila ng transfer fee para sa transfer of property Mhm. doon sa developer. Yeah. Now, after 1 week, nag-away itong mag-asawa at pinalayas ni lalaki si babae Mhm. dahil sabi niya, ikaw maraming kasalanan, ayoko na sa'yo. Ang sinasabi ko kanina, correct me if I'm wrong, ito'y siguro covered na ng, kung tawagin natin ay conjugal property o hindi, sir. Oh, yes, you are correct, Rafi. Nagkaroon na ng bentahan, no? So, it already became property. Parehong mag-asawa. So, co-owner na si Mrs., co-owner na si Mr. At hindi mo pwedeng paalisin lang basta-basta. Kahit Pinanlock po nila yung bahay. Kasi nagkapirmahan sa deed of sale kahit hindi pa po na-notarize. Pero po, sila Yes. po yung nakapagbayad na ng transfer fee doon po sa developer. Yes, so all the more, no? Kahit hindi pa notaryado yun, Rafi, binding naman ng document among the parties, kahit hindi pa notaryado. So, that's a binding document sa kanila. Panalo ka. Now, kasi pinalaya siya sa bahay. So, ano dapat ang gawin ni Mrs.? Hindi, ang gawin niya, bumalik lang siya as owner. Tapos kung pinigilan siya, nagkakaroon ng coercion din, Rafi, no? Kasi pinipigilan kang gawin ng hindi naman bawal. Umuwi ka lang sa sarili mong bahay. So kung hinarang ka, pinigilan ka, criminal charge yun, coercion. Okay. Paano sir kung pinadlock yung bahay at ang may hawak ng susi at kandado yung si Kadena lalaki? po.
Yes, pareho din yun, Rafi, kasi it's a way of stopping you pagpapadlock or either physically pigilan ka or gumawa ng paraan para pigilan ka. Coercion yun, pareho. Ano pong pwede niya ikaso sa korte dito din? Coercion yun, pareho yun, Rafi. Yung either ipadlock mo or pigilan mo ng personal, physically, parehong coercion yun. Kasi Coercion. pareho mong pinipigilan yung tao umuwi sa sarili niyang bahay. Ipa-file po yung kaso labang kay lalaki, kay mister. Kung sino yung naghahadlang sa kanilang dalawa. Okay. Salamat po, Attorney Paul. Sobrang thank you, Attorney Paul Castillo. God bless po. Thank Ano you. pa, God bless you. Thank you po. Now, ma'am, ito na, kanina ka pa nakikinig, ma'am, saka si Sir Arnold. Sino po ang nagpadlock? Kasi yun ang kakasuhan natin. Sila po. Hindi, sino sila? Si Miss. Siya po siguro. Kung Kasi sila, po, kung sila mag-ina, sila mag-ina ang kakasuhan nyo ng coercion. Sir Arnold, Apo. yung nagpadlock ba? Ikaw o mama mo para malaman namin kung sino kakasuhan? Ako ho ang nagpadlock. Okay. So, sir, narinig mo naman po yung sinabi ni Attorney Paul Castillo, ano po? Ako, sir, doon na sa property, hindi ko na muna pakialaman doon sa... Tungkol naman sa property, Sir Tulfo, Apo. ano yan alam naman niya yung number namin itong pamilya. Apo. Ngayon, kung pupunta naman siya sa bahay, bakit hindi na lang siya tumawag? Di ba? hindi ka nga nakikipag-usap, ayaw mo nga humarap tapos ngayon gusto mo tumawag sa'yo. Kwento mo. May text ako kailan. Anong plano mo sa bata? Yun ang Tumigil ka, plano. babe. Yan ang Ang text gusto ko mo sa'yo. iwanan ko sa'yo si Kyle? Kung ano ho yung maganda, sige ho, gawin natin. Para Okay, good. may bawi naman ho tayo lahat. Diba? Sige po, sige po. So, Lahat na lang po. ma'am, pwede kang bumalik sa bahay? Bubuksan niya yan. Kapag hindi niya binuksan, diretso tayo sa korte. Sir, last na lang po ng tanong to. Hindi mo ata ako nasagot kanina. Tulad ng mga nagreklamo sa amin mga OFW dito, nagpapakita sila ng mga palitan ng mga text messages, mga PM, nagpapakita sila ng mga litrato, matibay na ebidensya na talagang si Mr. o si Mrs. ay nagloko. In your case, dalawang wrong scent lang sa Dubai at saka dito, ayon kay Mrs. Meron pa hubang iba bukod sa wrong scent? Mga messages po sa Facebook. Oo, kasi hinak mo yung Facebook ko Pati nga yung Facebook ko Sandali ngayon, lang. hindi ko So may mga messages sa Facebook. Hindi. Last year Pag po, nahuli, last year, nahuli. nung nasa Dubai po kami, sabi niya meron daw. Nahuli kayo. Sabi niya, Ano na yun? Ipapakita ko na lang. Okay lang. Okay. So at that time, hindi pa siya nagluloko. Ikaw pala, Sino ma'am, po? nauna. siya, adik. Ma'am, hindi. Huwag yung sa adik ko, hindi. Basta at that time, kasi nag-ako Wala sa akin, po, pareho wala kami pong kasalanan. ganun. Wala Ang pong laki. ganun. Siya lang po nag-iisip ng ganun. Well, malalim to. Wala naman tayo nakikita ng ebidensya. Puro he said, she said so far. Sabi ni Sir Opo. meron, sabi ni Ma'am wala. Doon lang tayo sa bahay. So ma'am, uwi ka na ng bahay ninyo at mag-usap na lang siguro kayo doon. Bahay mo pa rin yun, okay? Kailan mo balak umuwi doon? Pag na-transfer ko na po yung anak ko dito. Maski ngayong araw na ito, pwede kang umuwi doon. Kapag meron taong pumigil sa'yo, then sampahan mo ng Yan kasong po, coercion. sa cellphone niya yan galing. Ano, sino naman ito? May babae, sir. Siya nag-send nan sa akin. Parang kilala ko ito. Ay, hindi ka mukha. Stop natin, sir. Parang stop namin eh. Isang Kamukha tingin niya ko yan. lang, sir eh. Ay, kamukha. Baka stop natin to. Hindi nga, di ba? Mukhang co-host ko lang yan nung nawala ka, sir. Sino ba ito? Joke lang po. Joke lang, Sino? ate. Si Ate Ems. Ay, joke lang, Ate Ems. Sasabunutan ako niya pag... Oo nga, no? Kaya pa sabi ko parang hindi ka mukha. Okay, hindi. Hindi po. Hindi, of course, hindi. Sir! Oh, meron ka palang girlfriend din, oh. Pare-pareho lang kayo. Quits lang. Quits lang kayo, nag-aakusa kayo. Pag kayo po'y nagdemandahan sa korte, sasabihin ng korte, if you come to court, you have to come with clean hands. If you come to court to file a case against somebody, you have to have a clean hands. In this case, marumi po yung kamay nyo rin. Pasensya na, sir, ah. Siya, nakipag-live-in siya dyan. Alam ng magulang. Wala ho yung pruweba, sinasabi niya lang. At least siya, sir, may picture. Ikaw, may picture ka ba? Galing yan sa Meron po, cellphone mo. meron po ako. Madali lang yung picture niya. Meron kang picture. Marami ho. Marami Kilala ho yung babaeng yan na Makati sa lugar nila. Alam mo ng lahat ng tao yan. Di kung Makati, sir, ba't mo yung asawa kung Makati? Oo. Pinilit po ako ng magulang ko eh. Kaya nga ho, ang kapal ng mukha niya eh. Gumaganyan pa siya. Pinilit ka na magulang mo, ibig sabihin, pinikot? Ano ka, nabuntis baby? ko po siya. Para pilitin. Ano ka, baby? Nung nabuntis ko ho siya, nang hindi sinasadya, Oh. ayun ako nagumpisa yung ano. Sir, kalsada. sorry, sir, ah. Dito na ako papasok. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo sinasadya na nabuntis mo. Sir, nakipag ka sa babae at alam mo na pwede siya mabuntis, maliban na lang kung nag-condom ka, sir. Narinig ko. Pangit yun, sir. Nabuntis Ganun siya, lang hindi ko po. sinasadya. Kung uuwi po siya, next time po, gusto ko lang po yung may text. Kung hindi po sa akin, kung hindi ako mag-reply, o kung hindi ko makikita, kasi marami ho yung dahilan eh. Sa nanay ko, alam niya rin, o sa kuya ko, i-text. Para Next papasukin siya. time, para next time, kasi hindi ko naman siya hintayin sa bahay ngayon, nakalaki yung bahay. Okay, Hindi sige naman po. ako uwi dun. Sabihin niya, Mrs. hindi, nakalakpak. Ano bang purpose ng pagpunta mo rito talaga? Para kausapin siya, malaman kung ano ba talaga gusto niya mangyari. Okay, sige. Napalayo tayo ng gusto, hanggang sa napunta tayo sa bahay. Sir, ano raw talaga ang gusto mo mangyari? Iwalayan ho siya. Straight to the point. Hindi na ba po, sir, pwede kayong pag-ayusin? Sa Rafi, matagal ho kaming kasal. Sa buong buhay ho ng pag-aasal namin, napunta namin ng Dubai, nung lalaki pa rin yan, kahit magkasama kami. Hanggang ngayon pa namang nag-ayos na lang kami. Gawa, naghiwalay kami nung una, ng panlalalaki niya.
Nagkaayos kami ngayon, pinilit kaming magkabalikan, ilang taon kami hiwalay, bibigyan kami ng chance uli ng magulang ko, kaya binalang kami ng ito, maraming plano sa aming maganda. Ganyan pa rin ang pinakita niya, ano pa ho ba ang kailangan kong ilabas? Okay. Hanggang umabot na nga po sa inyo, nakakaya naman. Yan ang dahilan Hindi kung ko bakit ba talaga magkaroon nakakalayo yan ang dahilan kung bakit magkaroon na talaga tayo ng divorce sa Pilipinas. Oo. Ako, I for one, I agree. Kasi kung hindi na talaga magkakasundo at paulit-ulit na lang na Nangyayari. nag-aaway, magbabalik, tapos ngayon gagawa ng kalokohan yung isang side, and then babalik, gagawa ng kalokohan. Just for the sake, dahil hindi pwede kapag nakipaghiwalay, madidimanda, di ba? Magulo. Kung may divorce, di-divorce, tapos. Pwedeng bigyan siguro first, second, ewan ko lang, third, wag na. So dito sa kanila mukhang malalim to at ayoko na makialam na pagbalikin kayo dito ma'am kasi meron din siyang inaakusa against you. At ayaw na rin niya. So hindi po namin pwedeng pilitin. Doon na lang po kami talaga dun sa bahay na may karapatan ka. Okay ma'am, narinig mo naman, ayaw na niya sa'yo. Opo. Okay ma'am, pasensya na ma'am ha. Okay lang po. Sige. Sir, salamat po sa pagtanggap ng aming tawag, Sir Arnold. Salamat din po. Madam Roxanne, may karapatan ho kayo sa bahay and yung ayaw niya makipagbalikan daw sa inyo. Pasensya na. Okay Ba't kayo umiyak ma'am? Mahal mo pa rin si Sir. Siyempre. Sabihin mo sa kanya, Sir, nakikinig po siya. Ma'am. Tama na po. Sige po. Salamat po, madam, sa pagpunta. Ang gusto niya po kasi kanina, bumalik. Gusto mo makipagbalikan kay sir. Siyempre po. Okay. Okay, sige. Ma'am, you have to accept your right. Doon muna ako dun sa bahay kasi meron kanya-kanyang akusasyon kayo. Opo. Wala naman ako nakikita mga ebidensya so far. Kayo lang nagpakita ng picture. Sabi niya meron daw siya papakita pero wala naman siya dito. So, sa ngayon, exert your right. Punta tayo ng bahay. Sige po. Kapag hindi ka pinapasok doon, diretso tayo sa korte. Demanda mo siya. Diba? May kalalagyan siya. Gusto mo ng ganon? Kahit hindi na po. Ang akin lang po kasi talaga yung bahay. Ma'am, yung bahay na yun, ma'am, sa'yo Opo, yun. yung bahay po. Tapos yung anak ko nga po kasi ngayon nahinto dahil sa kaguhan niya. Hindi, kaya nga ma'am, pag bumalik ka doon, dala mo anak mo, i-accept mo yung karapatan mo, conjugal property yun, ikaw si misis, tira ka doon. Ngayon, pag sinabi niyang, hindi na talaga tayo pwede, o ibenta natin itong bahay, hati kayo. Opo. Kasi the fact na umalis ka na, at ayaw ko na, bahala na siya, edi sumusurrender ka. Edi matutuwa siya. Di ba ma'am? At least ito lang po may tulong ko sa inyo so far. Salamat po. Pagdating sa bentahan, hati kayo. Magkano ba yung property? 3.6. Oh, don't walk away from 3.6 million. Kalahati niyan is 1.8. Saan ka pa? Di ba? In case matuloy na talagang hiwalayan, hindi na mapigilan, at least may 1.8 ka. Okay, ma'am? Diyan kami tutulong sa iyo all the way. Okay? Opo. Thank you po. Samahan natin si ma'am. Tawagan natin yung mag-anak nito, nanay, o si sir, o kung sino man yung taong pwedeng tawagan doon, na para makapasok siya. Dala tayo ng camera. Pag hinarang, ebidensya na hinarang, nakakandado pa rin, diretso tayo sa korte. Sampa natin ang kaso. Kung kasama ang nanay sa pagharang, pati nanay, sampa ng kaso. Lahat ng humarang, sampa ng kaso. Ngayon, kapag hindi siya hinarang, then tulungan natin si ma'am, hakot yung mga gamit niya, dali natin sa bahay. Bahay niyo rin po yun. Okay? Salamat po, madam. Thank you po. Opo. Salamat po. Sige po. Ito yung sinasabi ko para namumukha. Balik ka rito, balik ka rito. Hello. Wala din. Ma'am. Siya ba yan, ma'am? Hindi. Hindi. Ha? Hindi. Ayan. Friends tayo, di ba? Siya Rachel. nag-interview sa akin. Siya nag-interview. Hindi. Mas maganda naman po ito, ma'am. Oo. Saka mabait to. Mabait to ng 100 beses. May honey ka ba, ate? May han ka ba? Han kasi siya eh. Wala. Mabait ako. Okay. So, hindi po siya sure na. Okay naman, ha? Nag-Dubai ka ba, te? Hindi pa. Hindi pa ako maalis kay sir eh. Galing tong Dubai, sir. So, hindi siya nag-Dubai, ma'am. Dito lang talaga siya. So, hindi talaga, ha? Maliwanag, ha? Mga netizen. Hindi ito. Okay. Sige, ma'am, ha? Sige. At least nabsuelto mo yung staff ko. Kasi kinakabahan ako. Baka biglang sambunutan ni ma'am. Hindi, delikado. nag-usap na rin po kami sa baba. Kanina siya din po yung nag-interview. Buti hindi mo siya sinasabi na parang mumukhaan kita. Hindi po. Kasi magkamukha eh. Okay. Mag-awig lang, magkilit Awig, ang awig. ate. Kilay. Magkakilala talaga tayo. Okay, sige po ha. Sige, okay.